Yusek Gebra, kanina ka pang umiting-ngiti. Mamaya, maalis yung ngiti mo. Dahil napag-alaman ko, yung iniskorta nyo na nahuli sa bus lane, yung tatay noon, kasamahan nyo. Now, don't make this a laughing matter. Okay? Kanina ka pa nakangisi. Mamaya papasite kita in contempt. Don't you ever do that. Sige, mamaya bubulgar ko. Yung inyong ineskortan sa bus lane, papunta sa kanyang kondo na dapat tinanggalan nyo ng lisensya at kinulong nyo, sinamahan nyo sa kondo dahil yung tatay niya at kasamahan nyo. Sige, ngumisi ka pa. Just like to remind everybody to exercise, practice proper decorum as we go with the hearing. Please proceed, Secretary Bautista. No. The second. Yeah, kasi wag kayo magngisi, sir. Seryoso to. Kaya nga, siniseryoso ko dahil napag-alaman ko before I came here, I'm very prepared with all my research, my team. Nakita ko ang daming kalokohan ng DOTR by the billions. Pera ng taong bayan. Ang nasasayang dito, napupunta sa korupsyon. And this is a very serious matter. And then nakikita kita, pangisi-ngisi ka dyan kanina pa. Sa umpisa pa lamang nakita ko, tumatawa ka diyan kay Secretary Bautista, nagbubulungan kayo, nakangisi kayong pareho. Don't do that. Do we look like clowns here? If I may respond, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, I'm not smiling. There's something wrong with my, if I show. There's something wrong with my teeth right now. Kaka-opera ko lang po, Mr. Chair. Kaya, okay. Pero be serious. I apologize, Mr. Be Chair. serious. Sa paglulunsad po ng pamahalaan ng Public Utility Vehicle Modernization Program noong 2017, napakaganda po nito. Layon nitong isaayos, rebisahin, pagandahin at bigyang solusyon ang mga hamong hinaharap ng ating mga jeepney drivers. Ang ganda po ng batas para po sa mga jeepney drivers. At alam niyo po, kapag sinabi natin na para sa mga jeepney drivers, kasama po dyan yung pasahero. Ibig sabihin, pag sumakay po ngayon yung mga pasahero, komportable na po sila. Napakaganda po. Ngunit, sa panahon po na tila mas marami ang dumadaing, umaaray sa isinusulong na programa po ng ating pamahalaan. Hindi po tayo maaring magbingi-bingihan bilang tayo po ay mga public official, tayo po ay nag-oath na pangangalagaan po natin ng ating bayan, na taong bayan, kailangan po nating pakinggan ang ating mga bayaning jeepney drivers. Narito po tayo ngayon, umaga upang makinig po sa mga bawat panig na inimbitahan po ng komite. Ito po ay napakagandang pagkakataon upang mabusisi po natin ang mga implikasyon ng pagpapatupad ng programang ito. Hindi po kami kontra sa modernization. Walang taga-gobyerno ang kukontra sa modernization. Yun lamang po, yung pong sana, suportahan po natin yung local natin na gumagawa. Bago po natin bigyan ng importansya yung mga dayuhan, yung pong katulad po ng mga kilala na, bihasa na. Sa hulit-huli, hindi natin kailan malilimutin ang ating layuning bigyang proteksyon, higit sa sino man, ang ating mga maliliit na drivers. Yan po yung narinig ko kay Senator Raffy Tulfo, ang mga manggagawang Pilipino. Sa mga napakahalagang issue na dapat maresolba kung nais natin magtagumpay itong modernization program, yung route plan. Ito po ang one of the reasons kung bakit nagmo-modernize tayo, dahil totoo nga naman, napaka daming jeep sa isang rota. Sumusobra-sobra, kaya pumipila-pila sa isang lugar para umakot ng kukunting pasahero. Ang akin lamang dito, hindi maunawaan bakit ang tagal. Tapos pangalawa, bakit sa LGU? Solely sa LGU yung responsibility sa route plan. Marami akong bad experience dyan. Yung mga taga-LGU, magninegosyo na sila. Kukunin nila yung mga magagandang rota or ibibigyan nila doon sa mga kakilala, kumpare, kaibigan, etc. Lugi. Hindi dapat LGU kung akong tatanungin. Pwede siguro, kukonsulta lang, pero in the end, kailangan pag-uusapan yan. Operators, DOTR,
LTFRB, and of course, yung mga maapektuang chuper. Magandang umaga po. Actually, yung point na sabi ng mga kasama namin, 80% po kami, halos lahat po kami rito sumunod sa modernization at consolidation na. Ngayon po, yung sinasabi ng ating kasama ay kung ititigil po natin ito at bibigyan pa na natin ng extension, si Presidente na po ang nagsabi na wala ng extension. Ang tanong ko lang po, paano naman po kaming sumunod? Yun nga po sinasabi ng kasama namin. Halos lahat po kami rito, pag tinanong nyo po yan, nag-consolidation na po kami. Madidismaya naman po kami o madidisorganize kung sakaling i-extension pa po ito. Yun po lang. Baka naman kasi, Mr. Vargas, yung consolidation, pabor lang sa mga operator at hindi pabor sa mga driver, sa mga malit na chuper. Alam nyo Kayo po. mga operator kayo, ano? Opo, alam nyo po. Hindi kayo mga drivers. Operator po at nagmaneho rin po kami. Matagal po ako nagmaneho, 25 years po ako na Masada. No? Kasi po, dito po sa consolidation, yun po yung gusto ng gobyerno natin. Ngayon po, ang sinasabi nga namin, sabi nga ng kasama ko, bakit ayaw nilang sumunod? Yun lang po yung tanong namin. Kung kami po sumunod na 80%, sila po hindi sumunod. E paano naman po kami na sumunod? Yun lang po ang tanong ko, Mr. Chairman. Okay, if I may, Mr. Chair. Mr. Balbuena, Opo. si Mr. Floranda, kayo naman po, ng Piston. Pakisagot lang po, bakit daw ayaw nyo, kayo mga hindi sumunod? Ang atuloy sa ngayon, ang nagbabangga yung nag-consolidate at hindi nag-consolidate. Sa bahagi po ng association, part po yan ng consolidation Dahil yung mga operator ay nagsama-sama sa isang asosasyon at mahusay na tumakbo yung ating mga association sa mahabang panahon. Ang sinasabi nga po natin, kung ang layunin talaga ng gobyerno ay para ayusin yung muda ng ating public transport, bakit ang hindi inuna ng gobyerno ay magtayo tayo ng sarili nating industriya? At tayo mismo, yung lumikha ng ating makina dito sa ating bansa. Sapagkat kung titingnan po natin, Mrs. Chair, sa mahabang kasaysayan ng ating public transport, almost 80 years tayong tuloy-tuloy na nagre-rehabilitation. Ang linalabanan namin, sa bahagi namin, ang linalabanan namin dito sa ilalim ng consolidation, bakit kailangan namin magbuo ng corporation? Bakit kailangan namin magbuo ng kooperatiba? Na kung saan, kung titingnan po natin, Mr. Chair, nung paman ay umiral ng kooperatiba sa Pilipinas, pero hindi siya monopolyado ng isang kooperatiba, kundi kooperatiba siya na individual o franchise, individual of unit, hindi sa konsorsyon, hindi sa monopolyado ng isang kooperatiba. Kaya sa atin, kung ang layunin ng gobyerno ay ayusin ang ating public transport, industrial, yung kailangang unahin ng ating pamahalaan. Bakit ang tumatakbo ngayon sa ating dito sa ating bansa ay mga modern pero hindi siya yung ating iconic, sabi nga natin, ang jeep po sa Pilipinas ay deklarado noong 1979, pinirmahan ni Ferdinand Marcos na ang pambansang public transport ay jeep. Pero ngayon, bakit ang namamayagpag sa atin ngayon, yung sinasabi nila mga modern na halos hindi kaya ng mga individual na operator. Swerte na yung iba. Kung so what na nakapag-comply sila sa usapin ng modernization, nakapag-avail sila ng modernization, hindi lahat ng mga operator ay gustong mag-modernize. Hindi lahat ay pwedeng gustong pumasok sa corporation. Sapagkat sa ngayon, Mr. Chair, bakit sinasabi nila na sa 80% yung nag-comply? Mismong datos ng LTFRB at ng DOTR ay magkakaiba. Doon na sinasabi nila na 11,670 sa buong bansa ang tumatakbo ng mga modernized, ng mga modern, na mga jeep na tumatakbo sa loob ng 575 na ruta sa buong bansa. Ang jeep po sa buong bansa ay 175,000. Ibig sabihin yan ay majority pa rin na tumatakbo sa buong bansa ay mga traditional jeepney. Bagamat maraming pumasok, naghabol ng December, ng April. Bakit naghabol? Hindi dahil gusto ng mga operator na sumunod doon sa usapin ng kanilang programa. Pumasok sila at naobliga silang pumasok dahil doon sa tahasang pananakot ng LTFRB at ng DOTR na kapag hindi ka na-comply ay hindi ka na makakapaghanap buhay, hindi ka na makapagserbisyo sa ating mamamayan. Ang sektor po ng transport ay hindi kaaway ng Estado. Tayo po ay katuwang ng Estado sa pag-inog ng ating ekonomiya. Pero bakit sa ilalim ng modernization ay pinapatay mismo ng gobyerno ang ating mga lokal na mga manggagawa? Nadyan ng Skipper Motor, nadyan ng Francisco Motor, nadyan ng Saraw, nadyan ng Malagueña. Maraming mga lokal, halos sa 1,672 na mga rehiyon sa ating bansa, lahat po may gumagawa ng public transport. Bakit hindi ito ang suportahan ng gobyerno? Bakit nakatanghoy sa mga dayuhan at malalaking mga negosyante na kung saan ang inisip lamang ay pagkakitaan ang usapin ng serbisyo? Sa usapin ng serbisyo, sa usapin ilalim ng negosyo, ang magsasuffer dyan
ay hindi lamang ang mga operator, hindi lang ang mga lokal na gumagawa ng jeep, kundi mismo ang ating mga commuters dahil ang direct of effect ay pagtaas ng pamasahe na halos hindi naman makasabay yung sahod ng ating mga manggagawa. Kaya sa amin, sa bahagi po namin sa Piston, kung gusto ng gobyerno na ayusin ang ating public transport, unahin nila ang mga pagtatayo ng sariling industriya, tayo ang lumikha ng ating public transport dito sa ating bansa. Magandang umaga po at maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po, Mr. Floranda. Oo nga naman, Yusek Ortega ng DOTR, although ilang beses na sinabi rito na may freedom of choice itong mga operators kung saan nila bibilhin yung unit, modernized jeep. Ba't nila natin i-require na dito lang nila bibilhin na hindi sila pwedeng bumili sa ibang bansa? In this way, nakakatulong sa ating industriya and of course sa ating employment. Versus papayagan natin sila mag-import from China or any other countries for that matter. Dito lang siguro. Unang-una po, hindi po namin madesisyonan po dahil alam niyo po, meron tayong parang freedom po sa market. Pero ayon nga po dun sa sinabi ni Kamode, unang-una po, talagang open po tayo sa pagtanggap ng mga local manufacturers. In fact, hinihintay po natin yung mga kaibigan natin sa Sarao, sa Francisco, para mag-apply po, para eventually po ma-approvehan natin pag sila po yung nag-apply. Gusto ko lang po iparating yung, na-mention po ulit yung sinasabi na konti lang ang modern, no? Ang kailangan po natin siguro iparating lang po namin, kaya nga intentional na hindi kami nagpapamodern sa ating mga transportation sector para klaro din kay Kamodi, sa dulo pa po yun. Hindi po objective ng gobyernong ito na kayo ay ipilit na bumili. Napakalayo po. Yan po ay darating pa po sa isang panahon which take 2, 3, or 4 years pa po ang pagsisimula. Ang objective po namin, bakit parang inurong po natin para mas dumami po yung ating mga local manufacturers, para mas mapababa po yung presyo, at hopefully by then po, mas financially malakas na po yung ating mga kooperatiba, then that's the best time na sila po ay bibili na ng mga sasakyan. Hindi pa po ngayon, concentrate lang po tayo sa LPTRP, which is a very important component. Sa susunod na lang po yung pagbibili, by then siguro po magkakaroon na ng batas, no? Yung kasi may mga pending bill po na mukhang aabot na po sa Senado, yung mga gustong tumulong po sa pagbibili ng mga sasakyan.